Broadcasting live from Calapan City. This is the FM radio of IDES Broadcast Group Incorporated. This is Kalahi DWXR 101.7 FM. Proud member of KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Disclaimer, ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng DWXR 101.7 FM at sa management and staff ng himpilang ito. Disclaimer. The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and do not necessarily reflect the views or positions of DWXR 101.7 FM management and staff. Narito na ang makabagong uri ng balitaan at talakayan sa radyo. Balita at talakayan. Balita at talakayan. Hihimay ng mga isya, talakay ng mga maiinit na usapin. Maglalahad. Punto por punto. Balita at talakayan. Tambalan. Sandy Soriano at Dom Lago. Alas 12 ng tanghali. Lunes, Miyerkules at Biyernes. Kasabay ng inyong tanghalian. Balita at talakayan. Dito lang sa himpilan ng DWXR 101.7 Kalahi mo FM. Balita at talakayan. Okay, magandang tanghali po sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay sa programang Balita at Talakayan. Alam ko yung iba po dyan ay nasa harap ng pananghalian, ano? At tuloy-tuloy lang po kayo habang tayo po ay nagpo-programa. Siyempre, tayo po ay mapapakinggan dito lang po yan sa 101.7 Kalahi FM. Kumusta po naman ang inyong tanghalian? Mukhang medyo makulimlim na naman yung ating panahon at mukhang merong nagbabadyang parating na dalawang bagyo at ang sinasabi malakas daw itong bagyong ito, pero sana naman ay hindi tumama dito sa ating bansa, ano, at lumisi ito kasi mukhang napakadami ng problema ng ating bansa sa ngayon, ano, at sana naman ay wag nang tumuloy ito para naman yung ating mga kababayan ay hindi mahirapan pag dumating itong bagyong ito. At madami pong mga pangyayaring naganap dito sa ating bansa ngayon. Unang-una po yung pagkakahuli kay Alice Go, yung mayor ng mayora ng Bamban, na di umano ito isang inchik pala, at ang nakakapagtaka bakit ito nakakandidato itong mga ganitong personalidad, sinong mga kasabwat nito pamula doon sa mga birth certificate na ginamit hanggang doon sa pagpapile ng kanilang certificate of candidacy. At hindi lang naman siguro yun ang kaso nito nakakaharapin, di ba, na iuugnay din pa din sila doon sa doon sa paglaganap ng pogo. Mukhang itong mga ito ay mga operator at napaka yayaman nung naimbestigahan. Mukhang mayaman at madaming pag-aari itong si Alice Go diyan sa sa Bamban Tarlac, at saka yung kanyang mga bangko talagang may pera, at ito ang isa pang naganap na magandang accomplishment ng ating mga kapulisan ngayon, bagamat may mga issue tungkol doon sa mga pagsiselfie, isa pa rin namang achievement na matatawag yan, itong pagkakahuli kay Pastor Apollo Kibuloy, yung sinasabing anointed son of God, pero sinasabi hindi daw ito nahuli kundi kusang sumuko, pero ang sabi naman malapit-lapit na ng matagpo nito, talaga namang matatagpo nito, alam na kung saan naroon. So kaya ito ay napilitang sumuko. Mas maganda nga naman yung susuko ka kaysa makikita ka doon sa pinagtataguan mo. At siguro mukhang nagkaroon tayo ng issue, 'di ba, sa mga selfie. Ay dito mukhang wala namang naghanap ng mga selfie kasi
yung mga akusado, yung mga pugante, nagmumukha pang mga celebrity pagka ganun eh. Nawawala yung pagiging professionalismo ng ating mga kapulisan. Bagamat ginagawa naman yung kanilang mga katungkulan, sana pag ganung panahon, nakakahuli sila ng mga malalaking sinasabing pugante, wag silang nakikipag parang barkada o kaya nakikipag selfie-selfie pa na para bagang may mga waki-waki pa eh. O buti ba kung simpleng pa-picture lang yun may mga waki-waki pa na para bang walang nangyari doon sa pagkakahuli. At syempre doon sa pagkakahuli nga kay Pastor Apollo Kibuloy ngayon, mukhang medyo tahimik yung mga issue ngayon kung ano ba talaga ang nangyari diyan sa event na yan. Ay bagay papaano nahuli. Mukhang hindi pinapaliwanag ng ating mga otoridad. Ang inaano dito si Secretary Abalos, may pinagtatalunan na hindi naman daw nahuli at kusang sumuko. Ang sinasabi naman ng iba, talaga susuko na yun dahil naando na. So, ang ginawa daw dito, ng mga ating mga kapulis, parang na-distract yung alam naman talaga nila na nando sa isang lugar si Pastor Apollo Kibuloy. Kaya lang, siyempre, malaking hadlang yung mga followers niya. Kaya siguro, ang ginawa ay, kunyari, naghukay doon, hinahanap do sa mga bunker para ma-distract yung mga followers niya, pero ang totoo ay nandoon lang pala sa isang kwarto, wala do sa bunker. Kaya ito ay talagang doon na rin naman ang punta ng mga kapulisan huhulihin na rin. Kaya lang naunahan sila nung tawag na ito isusuko siguro. So ganoon siguro yung nangyari diyan. Dito sa ating probinsya naman, talagang medyo nakikita natin yung mga tarpaulin. Buhay na naman yung mga negosyong tarpaulin. Kaya kung kayo magpapagawa ng tarpaulin, di yan doon sa kaibigan ko, kay paring Bernard Belus. Doon sa kanyang, Berbel na ngayon, hindi na yung Christian Graphic, Berbel, tarpaulin. Alam nyo, pagkadya kayo paggawa, may bulong yan may bulong yan at karamihan talagang halos yung nagpapagawa diyan lumalabas at nananalo. Just Berbel graphics Oo. Diyan nakita natin mga tarpaulin at nag-uumpisa na yung kumbaga every election naman nangyayari yan. Sinasabi sinisira daw yung mga tarpaulin nila o kaya tinatanggal. Hindi natin maintindihan kung sinong gumagawa nito. Baka naman yung mga followers din lamang ng mga kandidato. Kaya, siyempre, pag nilagay mo yan sa isang pribado na lugar, talagang tatanggalin yan. Lalo na kung may-ari doon na hindi naman supporter nung kandidato nilalagay doon. So, sayang din naman sayang. At ang sabi, napakaaga daw nung politika dito sa atin sa Oriental Mindoro, nagkalat na agad yung tarpaulin. Dapat siguro pinagbabawal muna yan yung mga ganyang bagay kasi parang campaign na rin yan. Kahit sabihin mo pang wala pang sinasabi diyan, pagpapakilala na rin yan yung mga ganyang tarpaulin. Para hindi maiwasan na rin yung sisihan kung sino ba yung sumisira ng mga tarpaulin na yan. Yung kay Vice Jojo, nakita ko minsan sa isang post sa social media mukhang tinanggal. Pero hindi naman natin sinasabi na kung sino nagtanggal ito kasi hindi naman nahuhuli yung mga nagtatanggal lang. Yan may nangyayari every election nangyayari yan na yung ganyang taktika na nagkakaroon ng baklasan sa pagdating sa tarpaulin. At finally nagkaroon na ng kalaban itong si Governor Bons Dolor. May humarap at tumindig doon sa kanyang kandidatura. At ito nga itong
si Mr. Orbin Rabino, nagaling talaga sa itong negosyante na hindi naman dito sa atin talaga ito nakilala, no? Nakilala ito doon sa Orion Bataan. Doon napakalaki ng project niya at talagang mga dinevelop na mga subdivision ay doon siya nakilala at ang totoo niyan nabigyan pa nga siya ng parangal doon ng mayor diyan sa Orion Bataan at dahil nga doon sa kanyang kontribusyon, hindi lang yung mayor ng Orion Bataan, pati yung probinsya ng Bataan, yung League of Municipal Mayor yata diyan ng Bataan ay binigyan siya ng isang award na nagsasabi na isa siya sa naging instrumento at nakapag-ambag sa pag-unlad ng lalawigan ng Bataan dahil doon sa mga project at talagang malaki ang naging ambag niya dito sa probinsya ng Bataan at nakita siguro niya nakita siguro niya siguro yung tawag ng politika dito sa atin sa Oriental Mindoro maaring nakita niya yung mga problema at gusto niya makatulong partikular nga po diyan sa problema natin sa walang kagulat-gulat na problema dyan sa kuryente na ito'y matagal na talagang ito'y minsan na yatang pinangako ng isang politiko nung nakaraang eleksyon nung unang laban niya pinangako na niya ito na talagang wawakasan niya itong problema sa kuryente pero ito matatapos na termino mas lumala pa yung sitwasyon dito sa kuryente. Hindi lang yun pati yung ating problema diyan sa pamasahe sa barko na kung titingnan natin yan naman ay itinaas lamang nung panahon ng pandemic. Nung panahon ng pandemic, tinaas yung pamasahe dahil nga kakaunti yung pasahero, malulugi yung mga barko sa biyahe. Sa ngayon, ay hindi na ito binaba, wala na yung pandemic wala na yung pandemic At napakataas pa rin nung problema natin sa pamasahe sa barko na dapat naman kung sinasabi nila ay nagtaas pa rin ng ang diesel natin bumaba na rin naman yan malaki na rin ang binaba niyan. Siguro panahon na para ibaba naman nila yung pamasahe sa barko. At dapat yan tinatrabaho dapat ng ating kundi man yung ng provincial government at lahat ng mga magtulong-tulong na yung mga mayor pero mukhang walang aksyong nangyari. Pati do sa problema do sa napakalaking problema do sa Batangas Port. Na napakahirap nung sitwasyon ng ating mga kababayan doon na pag bumababa napakalayo ng nilalakad. Pag naulan, kawawa, maputik yung daan. Balita ko nga parang yung Romblon yata, yung governor ng Romblon. Mukhang nga nagpadala na yata ng mga equipment doon para ayusin yung daan doon. Isipin nyo, nakakahiya yun dapat tayo, taga Mindoro, dapat tayong gumagawa ng ganyang paraan. May kwentong ganyan nung kapanahon ni Governor Bart Marasigan. May problema din tayo sa Batangas City na ganyan din sa karsada, sabi ni Governor Bart Marasigan kay Governor Bandanas na rin yata noon. Pwede bang magpadala na kami diyan ng mga tracking at kami na mag-aayos ng karsada na yan, kami na magpapatambak niyan. Napahiya yata si Governor Bandanas. Wag na kami na ikaw ang aayos, saka lang naayos. So pwede pala yung ganung mga solusyon para talagang asikasuhin yan. Hindi po nabigyan ng solusyon. Hanggang ngayon, wala pong solusyon doon sa problemang kinakaharap ng ating mga kababayan dyan sa Batangas Port. Siguro yun yung mga nakita ni Orbin Rabino yung mga problema na yan. Baka sakaling makapag-ambag siya kasi galing sa mahirap ito Alam niya yung kalagayan ng mga kababayan niyang mahihirap. Talagang nararamdaman niya. So ngayon, naging matagumpay naman siya. At least meron naman siyang mga pwedeng gastusin pagdating sa politika, sariling pera ito. Hindi ito pera ng galing sa gobyerno na pinamumulmud lang basta-basta ginagawang ayuda. Ito, kanya talagang pera ito, pinaghirapan niya. Na pwede niyang ibahagi yung mga kanyang mga karanasan o kanyang mga galing kung paano mapaayos yung mga ganyang problema. Sabi nga magaling may kalaban. Kasi kung walang kalaban, saan pupunta ang mga taga Mindoro? Saan magrereklamo? Paano mabibigyan ng solusyon yung mga problema nga hanggang ngayon na hindi nabibigyan ng pansin? So, yun Kaya magpasalamat tayo at nagkaroon ng kalaban. May pagpipilian yung ating mga kababayan at nakikita ko talagang porsigido itong si Mr. Orbin Rabino na makatulong
para sa ating bayan. Bata po ito eh. Isipin nyo, sa mga public school lang pa ito nag-aral. Diyan sa Adriatic Memorial School. Sa bagay, magaganda yung school na yan. Diyan tayo graduate ng elementary. Diyan sa Oriental Mindoro National High School. Diyan din tayo nag-graduate. Diyan din graduate si Mr. Orbin Rabino. At diyan din siya nag-graduate sa MINSCAT, yung State University ngayon. Kaya talagang ito yung laki sa hirap at may pagmamalaki niya na siya nagtagumpay talaga sa larangan ng pagninegosyo. Siguro pakinggan natin yung isang video niya doon sa mga kung ano yung mga sinasabi niya. Bakit hindi po tayo makapag-decide kung ano po agad yung ating tatakbuhin, sapagkat siguro naman naisip nyo na masyadong komplikado po yung ating tatakbuhang posisyon at kailangan po ng masusing pag-aaral. Kaya po yan po yung mga bagay na ating kinokonsidera, and also yung ating partidong sasalihan. Kaya po dapat po ay nasa ayos po ang lahat. Yan. Kaya po para sa mga kababayan ko dyan at mga kamag-anak dyan sa Oriental Mindoro, eto na po yung pagkakataon na inaantay nyo, and also dun sa mga kaibigan at kababayan na lagi pong sumusuporta sa atin. Nakapag-desisyon na po ako na lumaban po tayo bilang governor sa ating lalawigan. Yan guys. Inuulit ko po, si Kuya Orben po ay nagdesisyon na lumaban bilang governor po ng ating lalawigan. Yan. Wala po tayong ibang lalabanan po kundi governor. Siguro naman po para po sa kaalaman ng karamihan ay talagang napakadami po ng problema na kinaharap ng ating lalawigan. Kaya po naglakas loob na po ako na mag-decide o magdeklara na lumaban bilang governor po sa ating lalawigan. Yan. Although napakasipag naman po at dami ng ginagawa ng ating gobernador, ay talaga namang marami pa rin pong kakulangan. Yan. Hindi naman po lingid sa ating kalaman kung ano yung nangyayari sa ating lalawigan. Hindi ko na po yan babanggitin. Pero nakapag-desisyon na po ako na lalaban po tayo bilang governor ngayon darating na halalan para po sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Kaya yun guys, sana po samahan nyo po ako sa laban kong ito. Ito po ay para sa ating lahat at sa ating mga kababayan. Subukan nyo po yung totoong tao na galing sa hirap para makita nyo po kung ano yung ating magagawa pa para sa ating lalawigan. Yan. Para po sa mga kamag-anak ko, sa mga taga-Barangay Patyoka, sa mga taga-Kalapan, sana po suportahan nyo yung laban natin na may panalo ang ating pagtakbo bilang governor sa ating lalawigan. Wala po tayong ibang hinahangad kundi ang makatulong at mapalago at makita po nating maunlad ang ating lalawigan. Yun lang po yung ating tanging hangad. Para po ako ay inyong suportahan, hindi na po natin kailangan magpayaman. Yan. At hindi po natin kailangan mangurakot pa. Kaya sana po ay pag-aralan yung mabuti o tingnan yung mabuti kung ano yung ino-offer ko para sa ating lalawigan. Yan. Wag po tayong papadala sa mga magagaling na salita o yung mga galing magsalita sapagkat hindi po natin alam kung ano yung kanilang ginagawa. Pero isa lang po yung may papangako ko sa inyo, guys, at sa aking mga kababayan dyan sa lalawigan ng Oriental Mindoro,
na ang totoong serbisyo ay aking iaalay para sa aking mga kababayan dyan sa lalawigan ng Oriental Mindoro. And guys, ulitin ko po uli, wala po tayong ibang lalabanan ngayong darating na halalan kundi po ang gobernador po. Sana po ay inyong masuportahan at matulungan sa pangangampanya at ipaabot sa ating mga kababayan kung ano po yung ninanais at gustong mangyari ni Kuya Orben para sa ating lalawigan. Kagobernador kasi nakikita niya na yung mga problema natin at totoo naman talagang may mga problema po tayong kinakaharap ha. Yung sinasabi po natin na kanina, 'di ba? Doon sa sa pamasahe, doon sa kuryente. Isa pa dito yung ating problema diyan sa provincial hospital na dilingid naman sa ating mga kababayan. Talaga namang naandyan yung problema, hindi may tatago na ang daming sakripisyo mga kababayan natin na pagdating po doon sa kawalan ng gamot na naipoprovide po diyan, doon sa mga gamit na kulang, kaya kundi man kulang ay sira po yung iba at matagal po bago maipagawa. May mga picture po tayo, nakikita natin na ang iba ay nasa mga pasilyo, may nagpapadala po sa atin. At nakakaawa po yung ating mga pasyente. Minsan napapunta po tayo dyan sa isang room, ay halo-halo na po diyan yung napakasikip, napakainit. Hindi po maganda yung kondisyon ng mga pasyente. At mukhang sa halip na gumaling diyan, baka mahawa pa doon sa sakit na ng iba na naka-confine diyan. Although magagaling po yung mga doktor natin diyan, talagang professional po, talagang mga espesyalista po. Mga doktor natin diyan magagaling. Kung wala po tayong mga gamot na may bibigay, mga magagandang pasilidad, o kaya magagandang mga equipment, medical equipment na pwedeng gamitin, mababaliwala po yung kahit na ikaw na pinakamagaling na doktor diyan, kung wala kang may bibigay ng mga ganyang ay mababaliwala po yan. Ganon din po doon sa mga empleyado po diyan, nakakaawa din po yung sitwasyon, di ba? Kung nabalitaan nyo noon na yung mga medtech diyan ay mukhang parang nagkaroon ng mass resignation, kaya lang napigilan yata dahil kinausap uli dahil doon sa kinakaharap nilang problema noon na maaring sa sweldo, laging delay doon sa hatian sa PhilHealth, laging yung balita ko nga yung HAA nila, yung HIA, yung Health Emergency Allowance, hanggang ngayon hindi pa nabibigay diyan, although sa ibang hospital na ibigay na. Doon sa problema po natin sa kuryente, paulit-ulit na po 'yan. Yung sinasabi po natin, napakatagal na 'yan at 'yan ay ipinangako na nung una pa mang laban, sabi wawakasan na daw 'yang problema diyan sa kuryente at inulit po 'yan nung sasabi pa nga may magagawa ang sangguniang panlalawigan pero hindi nangyari. Hanggang ngayon, ganun pa rin po yung problema natin at ang dami pong pinapaliwanag tuwing magbaburn out na hindi na maunawaan ng ating mga kababayan. Sumikat na nga po tayo hindi lang yata sa buong Pilipinas, sa ibang bansa, sikat na ang Oriental Mindoro dahil capital brownout daw of the Philippines. Ang daming nakikita mga nagti-TikTok, ginagawa ng hanap buhay yung brownout dito sa ating lalawigan. Yung problema po natin sa kalikasan, di naman po din talaga namang dito sa atin umulan lamang ng kahit hindi po bagyo, yung medyo malakas talagang binabaha na po yung ilang lugar natin. Bagamat panay ambili po natin ng mga heavy equipment para gamitin diyan, pero mukhang hindi po epektibo yung mga bagay na yan dahil nakikita natin, personal nakikita natin talaga pong bumabaha pa rin hanggang ngayon. Although yung mga project, may mga project po diyan ng DPWH, doon po doon sa opisina po ni Congressman Arnan Padaligan, yung mga sinasabi nating mga protection dike sa tabing ilog, medyo nakakapigil po ito. Kaya lang hindi pa po kompleto lahat yung proyektong ito. So, yun sa problema natin sa ASF, hindi pa rin na kung ano bagang nangyari diyan sa problema sa ASF, nabibigyan baga ng pansin
yung ating mga kababayang may malalaking pegiri. Balita ko talagang ang daming nalugi diyan. Anong tulong ang ibibigay ng ating gobyerno diyan sa mga ganyang sitwasyon? Doon sa mga apektado nung nakaraang oil spill. Nabigyan ba sila? Kompleto na ba? Balita ko yung mga taga Poland na mismo tinabaan. Mukhang hindi pa sapat yung naibibigay sa kanila. Yun po yung mga bagay na siguro nakita ni Kuya Orbin. Pwede, kaya may paraan, may magagawa. Bagamat sasabihin, hindi po politiko. Si Kuya Orbin, hindi po ito politikong tao eh. Nakita lang niya yung problema at maaaring may maitutulong siya. Perang sarili po niya yung gagastusin dito, talagang isusugal niya yung pera niya para makatulong. Kung sakasakali talagang maluklok diyan, magkaroon ng magandang pagbabago dito sa ating probinsya. Yung kabila, nakaupo siyempre yan. Siyempre, ang gagastusin yan, pera ng taong bayan. Pero hindi po siya nagugulat diyan, kasi ang kakampi po niya dito ngayon ay ang taong bayan. Type po natin si Congressman Arnan Panaligan at baka sakaling makakatawag, nasa budget hearing po napakasipag talaga ni Congressman Arnan Panaligan. Kitang-kita po natin yung kanyang ginagawa diyan sa mga hearing sa budget, kung paano niya hinihimay yung mga pagbibigay ng budget sa bawat departamento katulad ng Department of National Defense at iba pang mga departamento. Talagang kita niya kung paano himayin, saan ba mapapunta yung mga budget na yan. Kaya mamaya, antayin natin, baka sakaling magkaroon ng pagkakataon, makapanayam natin. Pero bago yan, parinig muna natin yung isang hearing na ginawa ni Congressman Arnan Panaligan tungkol po dito sa budget sa Department of National Defense, kung paano po yung kasama na po yata dito yung sa defense posture niya, yung isang bill niya. Yung dapat magkaroon tayo ng self-reliance, na hindi na tayo dapat mag-angkat pa ng mga barkong pandigma. Kaya natin gawin yan dito. So pakinggan po natin. Next interpellate is from the majority, Representative Arnan Panaligan. Thank you very much, Mr. Chair, to our Committee Chairman and our Senior Vice Chairperson. And good morning to our distinguished Secretary of National Defense, Secretary Chidoro, and to our distinguished officers of the AFP. So, in your presentation, Mr. Secretary, you mentioned that you proposed 245 billion pesos for next year's budget for the AFP modernization program to cover the huge deficiencies from Horizon 1 to 3. But you were given only 75 billion in the net. So who determined, Mr. Secretary, kung magkano ibibigay ng sa inyong departamento? Your Honor, because that is the based on the absolute budget ceiling that the President submits to Congress, and that is based on the fiscal capability on an appropriation basis that the government can support with acceptable deficit spending and revenue. So it is part of the whole national expenditure program. So, Your Honor, it is an interagency committee from the DBCC that then decides to parcel out. And knowing that, Your Honor, we have to resort to outside financing for it, and hopefully we can get the support of the DOF, the Monetary Board, the banking system, and Congress to allow us to do so. So, Mr. Chair, it is the executive department that Yes, Your Honor. that determines the ceiling The ceiling. for all government expenditures, including programs and projects such as Yes, the Your Honor. AFP modernization program. In your presentation, you mentioned, the Secretary, mentioned that the amount of 75 billion pesos will be used to cover 11 ongoing MYCA projects
due for payment in 2025, 25 priority projects from Horizon 2 and Horizon 3. So, can you give us an update on these projects? Ano po ba ang mga projects na ito? I suppose that these projects will be for territorial defense. Am I right, Mr. Chair? 11 and 25 projects. There are 11 projects, Your Honor. That's the combat engineer equipment, riverine operations equipment, 3 lots. Those are the pontoon bridges that we are saying. Additional light aircraft for the Philippine Air Force. These are the intra-theater aircraft, the CASA 212Is, 6 units. The 32 units of additional Black Hawks, 3 units of C-130J models, additional Bell 412 units, 8, a Philippine Naval Corvette, 2 units, the offshore patrol vessels, there are 6 units. Command and control equipment of the Philippine Navy, 2 lots, 2 landing docks of the Philippine Navy, and the shore-based anti-ship missile systems, 3 batteries. So that's in addition to the BrahMos that have been delivered already? Or payment for the what has been delivered already? Those are continuations of the project, Your Honor. So MYCA, okay. Yes, Your Honor. So not a new project, not No. additional batteries No, of Your Honor. BrahMos No, Your Honor. Okay. Those are to fulfill the original To order. fulfill the original. Okay. So, Mr. Chair, no, it was announced during the recent 2+2 meeting with Secretary Blinken, Secretary Austin, with you, and Secretary Manalo of the FA, that the U.S. government will give $500 million as foreign military financing for 2025. So, this is equivalent at current exchange rate to about 28 billion pesos. So, my question is, how will this be utilized by the NNFP? Will this FMF be used as additional funding for these Horizon 3 projects? No, Your Honor. It will be part of the bridging between Horizon 3 and our command and control capabilities and our interoperable capabilities. So the initial 500 will go to command and control. That is also part of the which program. will allow our commanders to effectively communicate with each other in a secure way, get information in a secure and hardened manner, and down to the command level, and interoperate in a secure level with our allies and partners, which is missing right now. Yes. That is also part of the modernization program of the AFP. Actually, Your Honor, it is a necessity. Yes, Because necessity. we cannot use commercial platforms for command and control. So we can also attribute that to the modernization program of the AFP. Yes, Your Honor, because without Yes. it, the modernization program will be without a foundation. Yes. So, on top of the 75 billion pesos that you will receive for the modernization program, this 28 billion pesos, equivalent of the 500 billion pesos, that would be about 103 billion pesos that would be available to upgrade the capabilities of AFP. Yes, Your Honor, but I must clear that the 500 million will come in capabilities and not in cash. Okay, not in cash. Okay. Yeah. So, Mr. Chair, my next question to the Secretary is about the situation in the West Philippine Sea. Definitely, we are at a disadvantage as far as the West Philippine Sea situation is concerned. And I believe that our disadvantage can be attributed in no small measure to our lack of adequate naval capabilities. Will the Secretary agree? Not only our lack of naval capabilities, but when China started doing its illegal acts and other
actors started to harden their presence years before, we should have already also pushed investments into creating forward posts in the area. And that would have hardened our posture. So the lesson, Your Honor, is we procrastinated in or in putting aside a threat. And in these types of situations, time is always an asset that you cannot recover anymore. Yes. So that is, to me, is the main lesson there, and that is the main cause. Yes. Naval capabilities, air capabilities are subsumed to the initial strategic decision to harden the areas. We should have done it immediately at that time, and now we should do it double time where we can. Yes. I agree with you. I agree with the Secretary, no, Mr. Chair. Yung ating maraming taon ng underfunding sa ating AFP, underinvestment sa pag-build up ng ating naval capabilities. And also, siguro, hindi ganun ka-priority ang Navy in the past, ano? So we are now experiencing, ano, itong nangyayaring ito. But of course, di pa naman huli ang lahat. We can still hope to catch up, sabi nga ni Secretary, double time, even triple time. You mentioned the presentation that the Navy will get 7.6 billion pesos sa 2025. Ano po ba ito? Is it for additional equipment, for example? Will this be used, for example, to equip yung ating mga na-deliver na ng mga naval assets like yung frigates, yung coming corvettes? Kasi puro kasi tayo yung fitted for but not with. Nangyayari, fitted for but never nangyayari kasi walang pondo. So ito po bang 7.6 billion will be used to properly equip yung ating mga existing naval assets? Yes, Your Honor, and that is actually the specific program that we have instructed the Navy. It's to bring up to speed the combat weapon systems of all our vessels. Because if not, they will remain hulls with guns and not effective at all. So a lot of this will go to upgrading the connectivity of our command and control to the naval vessels and the capabilities weapon-wise of our naval ships. But also, Your Honor, it's Ayun. Ayun po yung ilang interpellation po ni Congressman Arnan Panaligan kay Secretary Gibo Chodoro, no, ng Department of National Defense. Kita niyo naman po yung pagtatanong, talagang napakalinaw po at talagang hinihimay kung paano saan gagamitin yung mga budget talaga, yung pagbili ng mga mga frigates, yung mga barkong pandigma natin. Kasi nga kasama ito sa sa defense posture bill na para i-modernize natin yung ating mga mga barkong pandigma. Hindi lang yun, yung iba pang gamit na hindi na tayo mag-aangkat pa sa ibang bansa kasi dito sa atin madaming magagaling na Pilipino na kayang-kayang gawin yan, yung mga ganyang barko, magdadagdag po yan ng trabaho at maraming trabaho dito sa atin kung sakaling dito na lahat gagawin yan. Unang-una, malaki din yung matitipid kasi pag sa ibang bansa mo binibili, napakamahal niyan. Kung dito, magbibigay na yan ng trabaho at sariling atin pa, pwede pa tayong mag-export ng mga ganyang barko doon sa mga kalapit na bansa natin. Kasama po diyan lahat yung budget katulad po nito sa budget hearing din po ito ng ni Congressman Arnan Panaligan para po dito sa Department of Health, yung interpellation pa rin po na ginawa niya. So babasahin ko lang po. Sa ating interpellasyon kay Mr. Emmanuel Ledesma, ang presidente ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth, ating nakumpirma na hindi lamang sapat kundi napakalaki ng pondo ng PhilHealth. Inamin ng PhilHealth na mayroon silang Philippine 500 billion na investable funds. Subalit kahit napakalaki ng pondo ng PhilHealth ay lubhang napakaliit o napakababa ang benefits na binabayaran ng PhilHealth sa hospital bills ng mga pasyente.
at mas malaki ang out-of-pocket expenses o bayad na galing sa sariling bulsa ng pasyente. Sinabi natin kay Mr. Ledesma na mas malaki pa ang tulong na binibigay natin sa mga pasyente mula sa ating medical assistance for indigent program. Totoo po yun, ha? Mas malaki pa pagka pumunta kayo doon sa opisina ni Congressman Arnan Panaligan, pagkadating po doon sa mga health na tulong na binibigay, mas malaki pang binibigay kaysa dito sa PhilHealth, ha? Bilang congressman at sa ating local health card nung tayo ay city mayor o kahit pa nung city mayor, ito kasi ang kagandahan kay Congressman Arnan Panaligan, talagang alam niya yung prioridad na pangangailangan ng ating kababayan. Balanse, hindi lang ikaw magpo-focus basta-basta doon sa infrastruktura. Na nakikita natin, ang daming infrastrukturang pinagagawa pero hindi naman direktang nakakatulong sa kalagayan ng ating mga mahihirap na kababayan. Nakatiwangwang lang yung iba diyan, daming building na ipinagagawa. Pero yung mismong talagang makaapekto katulad ng health, kabuhayan, ay hindi nabibigyan ng pansin. Dito kay Congressman Arnan Panaligan, kahit nung mayor pa yan, hanggang naging governor, hanggang naging congressman, talagang isa sa mga prioridad na binibigyan niya ng budget, napakalaking budget ay ang health. Kasi alam niya na talagang kailangan niya ng ating mga kababayan. Ito pa, bilang tugon sa ating mga pagpuna, gayon din ang ibang kongresista, sinabi ni Mr. Ledesma na itataas nila ang mga benepisyo na sasagutin ng PhilHealth para sa mga gastusin ng pasyente sa ospital. Bilang reaksyon, sinabi natin kay Mr. Ledesma na babantayan ng Kongreso ang pangakong yan at patuloy na ungkatin ang mga susunod na hearing ng Committee on Appropriation kung tumupad nga sila sa kanilang pangako. Ayan, at talagang babantayan ito ni Congressman Arnan. Hindi ito tatantanan. Kasi napakalaki ng budget, 500 billion. So, dapat, malaki din dapat ang binibigay na benepisyo ng PhilHealth doon sa mga kababayan natin. Ang nangyayari, mas malaki pa yung cash out nila kaysa doon sa tinutulong ng PhilHealth. At mas malaki pa yung binibigay ng Office of the Congressman, ni Congressman Arnan Panaligan, dyan na tulong sa mga kababayan nating nangangailangan. At napakadali, hindi mahigpit, yung mga requirement, kahit medyo kulang yan, pag talagang kailangan ay talagang naibibigay yan. Ito pang sa mga programa naman yung mga farm to market road, to sa Victoria Oriental Mindoro, umakyat sa kabundukan ng bayan ng Victoria upang tingnan ang ating proyekto na farm to market road sa Barangay Loyal. Natapos noong 2023. Nasa liblib na lugar sa bundok ang proyektong ito at ang makikinabang ay ang upland farmers kasama na mga katutubo. Ito ay phase 1 pa lamang ng proyekto. Yan, ang isa pa rin sa napakagandang mga project na ginagawa niya. Kasi ito talagang dapat prioridad Itong mga farm to market road, meron nga dito sa atin, kagaganda na karsada, sinisira. Hindi ilagay doon sa mga malalayong lugar, yung mga hindi maabot talaga ng ating mga kababayan, yung hindi mailabas, yung kanilang mga produkto. Yung hindi makapagpasok ng kanilang mga pangangailangan sa kabukiran. Dapat doon dapat ginagawa yung mga proyektong 'yan. At napakaganda itong mga proyektong farm to market road. Ito ito yung sinasabi natin na infrastruktura pero nararamdaman ng ating mga kababayan yung tulong na ibinibigay. At yan naman po siguro naninibago kayo doon sa nakikita nyo yung mga posting napakaliliwanag ng ilaw pamula diyan sa pier. Nakikita nyo diyan sa parte ng Bonbon, talagang napakaliwanag ng lugar na yan. At napakaganda po. Ito pala sa opisina din pa pala ito ni Congressman Arnan Panaligan. Siya rin po ang nagpondo rito dito sa mga posting ito. Hanggang Santa Isabel yata ito itong mga posting ito. Pinundahan natin sa Kongreso ang pagpapailaw ng National Highway sa pamamagitan ng solar light mula sa Calapan, City Port hanggang Barangay Santa Isabel o Kilometer 5. Isang bahagi o phase 1 lang ito ng proyekto. Noong nakaraang mga taon ay nilagyan na rin ng solar street light ang bahagi ng National Highway sa bayan ng Nahuan at sa bayan ng Victoria mula Barangay Babangunan patungong Barangay Alcate. Ang roadway solar lighting sa mapang bahagi ng National Highway sa Nauhan hanggang Socorro
at Baku hanggang Puerto Galera ay atin ding ipapanukala na mapunduhan ng Department of Public Works and Highway sapagkat ang pondo ng DPWH ang ginamit sa National Highway, ipinapatupad ang nasabing proyekto, ang pagpapailaw ng mga provincial, city, municipal at barangay road ay saklaw ng mga kulang pamahalang lokal. Ito po ay ayon kay Congressman Arnan Panaligan at napakaganda po nung proyektong yan ha. At talagang yan ay kailangan din nating mga kababayan lalo na ngayon. Nakita natin na talagang may problema tayo sa power supply ha, yung ating kuryente patay sindi. Ito solar power ito kaya kahit na mamatay ang kuryente na yan, nakailaw po yan, napakaliwanag po ng ating karsada. Talagang napapakinabangan, hindi katulad ng ibang infrastruktura na pagawa na lang ng pagawa na hindi mo malaman kung bakit pinagagawa yung mga ganong bagay na hindi naman nakakatulong, direktang nakakatulong do sa ating mga kababayan. Ay ito talagang napapanahon, itong mga ganitong proyekto, yung solar light kasi ito yung matagal na rin namang ipinupropose ng ating ibang kababayan na mag-shift na tayo doon kumbaga yung solar power ay gamitin na at makakapagbigay pa ito ng mga trabaho sa ating kababayan. Isipin niyo malaki rin matitipid yan ng ating kung Ormeco malaking matitipid yan ngayon. Dahil puro solar na yung ating mga poste, hindi na tayo apektado. Kung mag-brand out man kayo, di pumunta kayo, doon kayo mag-aaral sa may tabing karsada. Dahil naroon yung solar power natin at maaasahan po yan. Kasi ang power po niyan ay kinukuha lamang sa init ng araw. At napakahalaga po, napakaganda ng mga ganyang proyekto. Mapapakinabangan talaga, lalong-lalo sa panahon ito. Paunang tagumpay sa kanyang profesyon, panahon na upang bigyan daan ng pagtupad sa kanyang pangarap, ang pagsisilbi sa kanyang mga kababayan. Natutuwa ako na naging kasama ko rin sa trabaho si Atty. Doyle Lacson way back in 2001. Napakabatang abogado pa niya noong panahon yun. At ako naman noon ay last term ko doon sa aking unang round ng pagiging city mayor 2001. So, in-offer ko kay Congressman Doyle Lacson yung posisyon na City Legal Officer. At tinanggap naman yung offer na yan, siya naging kauna-unahang City Legal Officer, City Attorney sa 3 taon, 2000 to 2004. At malaki ang kanya naging contribution sa aking administration ng panahon yun. Siyempre, bilang City Legal Officer, siya ang legal advisor ng City Mayor at marami siyang nahawakang mga kaso, mga usaping legal na sangkot ang city government. At naging siyang OIC noong ng City Business Permits and Licensing Office, concurrent capacity yan. Kaya malaki ang kanyang naging papel na ginamparan ng panahon yun. At naniniwala ko yun na naging pagkakataon upang siya ay magkaroon ng magandang simula sa larangan ng public service. Yan ang kanyang first job sa government. At nagamparan niya yan. At naging stepping stone niya yan. Fast forward, naging city mayor siya ng City of Calapan noong 2007. Nakatapos ng 2 terms at naging congressman ng 1st District kung saan kasama rin ang Calapan City at 7 bayan pa from 2013 to 2022. At nakita naman natin ang kanyang maayos, mahusay na performance bilang kinatawa ng 1st District. Nag-umpisa 2013, natapos siya bilang Senior Deputy Speaker. Kaya saludo ako sa kanyang naging performance bilang congressman and of course bilang city mayor. Hindi makakalimutan ang kanyang programa sa City of Calapan, yung ang bagong Calapan. Hindi lamang slogan yan, kundi rin konkretong mga programa at proyektong pangkaunlaran. At naituloy niya yung ating nasimulan bilang city mayor. Ako ay nag-mayor kasi 1995 hanggang 2004. At naituloy ni Congressman Doy, ni dating Mayor Doy, ang ating mga nasimulan bilang city mayor. And of course, yung kanyang performance bilang congressman ay isang bagay naman na hindi natin pwedeng maliitin, o baliwalain.
Kaya masabi natin, nagkaroon siya ng malaking contribution sa development ng ating city at ng First District at ng buong lalawigan, for that matter. Ayun, yun po yung yun po ang tinig ni Congressman Arnan Padaligan, na kung saan ay na kung saan parang pinupuri niya si dating Congressman Doyle Lechon at dating mayor dating pong mayor ng City of Calapan. Alam niyo po to si Congressman Arnan Padaligan, siya po yung ama nung Calapan City, yung kaya po tayo naging syudad, ay siya po yung naging instrumento ng pagiging city natin. At ito pong si Congressman Arnan Padaligan, talagang iginagalang po ito, talagang may kredibilidad. Hindi po ito mambobola para lang i-build up yung isang tao, kung sabihin yung mga ganung bagay sa isang tao, kung purihin. Talagang ito po ay talagang ito po ay nangyari naman po talaga, talagang nakita. Yung mga sinasabi po ni Congressman Arnan Padaligan, kita po talaga doon sa pagkatao. At naramdaman po yan ng ating mga kababayan. Kita nyo naman, nung mayor pa siya, di ba? Nakita natin yung malaking pagbabago doon sa ating syudad. Yung negosyo, dumating, madami, yung trabaho, maraming na-create na trabaho ng panahon niya. Sa panahon niya, naglabasan din yung mga establishment na sa Manila mo lang makikita. Pero nandito na ngayon, yung mga ganyang bagay. Yung orange card, siya po nagsimula niyan sa kanyang concept po yan. Bagamat ito yata ang may akda nito ay si Bukal Edel Ilano, sa panahon po na ipatupad yung orange card yan, na hanggang ngayon napapakinabangan. Time po ni Congressman Arnan Padaligan nung siya ay mayor, mas pinalawak po yung konsepto ng pagtulong diyan sa health card na yan. Yung City College po ay sa panahon din po ni Congressman ni Mayor Doyle Lechon, na-create ang City College natin, at sa dami na po natulungan niyan. Yung mga napag-aral niyan, nakapagtapos na, nakakatulong sa mga magulang, mga professional na. Malaki po ang naitulong ng City College doon sa ating mga kababayan na walang kakayanan pong mag-aral, at na-provide po ng ating Mayor Doyle Lechon noon yan, yung mga panahon na yun. Yun pong palengke natin, yung palengke natin na bagamat madaming problema, pati yung manininda may problema, panahon po ni Mayor Doy na itayo yan, yung palengke na yan. At napakaganda po yan nung mga panahon na yun, nung unang nasa kanya pa pong pamumuno yan, kay Congressman Arnan Padaligan, pamumuno yan, ay kita naman natin kung paano inaasikaso yung ating palengke, yung ating mga manininda diyan. Walang problema po, pati mga manininda diyan. At yung mga iba pang project, yung katulad ng Calap Festival. Sa panahon po ni Mayor Doyle Lechon na create yung Calap Festival. Kaya meron po tayong tinatawag na Calap Festival ngayon Pagdating naman po doon sa leadership, kitang-kita naman po yung talagang kayang pamunuan nung nagkaroon tayo ng napakalaking trahedya dito sa Calapan. Nakita natin yung di ba, yung malaking baha. Ito si Mayor Doy, action agad ito anong ginawa niya? Iniipon niya yung lahat ng sektor ng ating syudad, yung mga grupo, teacher, mga estudyante, para magsandbagin doon. Doon makikita mo yung leadership Meron siyang kaya niyang pasunodin yung ating mga kababayan pagdating sa ganung mga trahedya. Nagsandbaging lahat doon sa may tabing ilog. At saka yung disiplina, yung disiplina makikita mo noon ibang-iba. Yung kalinisan, yung ibang-iba. Pag may mga nagbabakasyon galing Maynila, talagang makikita mo yung pagkakaroon ng diferensya Sasabi din, ang galing ika ng mayor nyo dito sa Calapan. Sino ika yan? Di pag sinabi mo gano'n, magaling ika. May political will. Madami nagagalit sa pinatutupad na disiplina. Madami nagagalit nung una. Pero nung nakita nila magandang epekto, pamula doon sa pagtawid sa pedestrian lane, nakita nila epekto, maganda pala yung yung ganun, may kaayusan. Ito yung sinasabing political will, na kahit may magalit siya, basta yung alam mo makabubuti sa nakakarami, may magagalit talaga magagalit siya, kakaunti naman pero matutuwa siya yung mas marami. At maaring mas yung nagagalit matuwa na rin dahil nakita nila yung pagbabago. Dapat kasi itong mga ito may mga resibo ito hindi ito yung basta sinasabi mong award lamang.
Dami mong award. Yung iba, sasabihin ng mga politiko, may mga award kung ano-ano pinakikita. Nasa naman ang ebidensya nung award niya na nagawa mo yung tungkulin mo doon para sa bayan. Ano yung progreso na naibibigay mo? Natulungan mo ba yung ating mga kababayan pagdating sa trabaho, sa edukasyon? Di ba? Yun hindi yung pakita naman kung ano-anong award. Pagdating naman doon sa realidad, wala kang makitang magandang naitutulong sa ating mga kababayan doon sa mga pagbabago. Kaya ito yung action man ito yung pag nakitang may problema, tinawag mo sa kanya, may problema dito, action na agad dyan, hindi na yung patatagalin, talagang tatrabahuhin yan. Ganun dapat yung mentalidad ng bawat politiko. Katulad dyan, sa problema natin sa kuryente. Pagka sinabi, matagal na. Parang walang aksyong ginagawa. Tapos ngayon, sasabihin na gagamitin na naman sa politika. May nagsasabi na aayusin yan. Paano malapit ng eleksyon? Hindi dapat ganoon. Dapat katulad ni Congressman Doyle, talagang action agad. Pagdating sa problema, yan yung mga politiko na makikita mo kay si Congressman Arnan Padaliga, talagang may mga resibo. Kaya ginagalang si Congressman Arnan Padaliga, kahit na wala kang mabalitaan na magiging katapat. Sa ngayon wala. Pero kung may tatapat man dyan, parang siguro pinalabanan na lamang. Sa ganda po ng performance niya, talagang ginawa yung mandato niya. Talagang nakita yung mga proyekto na dala dito. At kita niyo naman kung paano magtrabaho doon sa nasyonal. Ilang komite ang hawak niyan doon. Hindi pagkakatiwalaan ng ganun-ganun lang yan na pahawakin ng mga ganung komite kung hindi na pagkatiwalaan yan. At nakita nila yung talino at galing talagang na ginagawa ni Congressman Arnan Padaligan. Ganyan. May mga resibo dapat May mga patunay, hindi yung basta nalaang na kumbaga sabi nga nung ibang mga kababayan natin nagtataka, sino ba itong mga ito? Puro mga achievement award ang nakalagay doon pero wala ka naman makita. Walang resibo. Ito may mga resibo ito Hindi ito basta magsasabi ng kung ano lamang o mambobola lamang. Ito yung pagdating sa mga ganong mga proyekto ginagawa, ina-action na agad. Okay, wala na po tayong bago tayo magkano, batiin muna natin yung mga nanood sa atin si Jason Amar, si kasamang Tito Porras, nakatutok sa programa natin madami pa, wala na tuloy. Nga pala, batiin ko nga pala yung aking kasama sa bahay dyan, si Digna Lockdown ng Bansod, nakikinig sa ating programa ngayon. Alam ko, ngayon lang uli nabati ito yung mahilig makinig muli po, abangan nyo yung aming programa. Wala po yung partner ko ngayon, medyo siguro may nagkaroon ng importanteng lakad, pero sa susunod, pakakasama po natin siya. Sandy Soriano po ang inyong nakasama.